Nag-ubati pag-uusapan? Holy Ghost, Holy Spirit. Therefore, ang Holy Spirit, ang Espiritu ay banal. Kaya, Spirit's holiness. Mga kapatid, kung kayo ay nagbabasa talaga ng Biblia, I do hope sa ating mga bisita mula ngayon, no? Masarap ba ang Bible? Masarap ba ang pakinggan? Di kayo? May natutunan ba kayo kanina umaga? Okay, ngayon, may matutunan uli kayo. So sana ito yung simula ng inyong pag-ibig salita ng Diyos na kayo magbabasa. Kung wala pa kayong Bible, ay bumili kayo. No? Ipangarapin nyo, panalangin nyo po na kayo magkaroon ng Bible. Kung wala pa, mag-download kayo sa mga cellphone ninyo. Maraming Bible yan. Ngayon, sa inyong mga matagal ng membro, sa inyong mga matagal ng Kristiyano, kung kayo palabasan ng Bible, kapag nagbabasa talaga kayo ng Bible, hindi mo mababasa ang banal na Espiritu. Talagang ikaw ay palabasa, hindi mo may iwasang mabasa na meron talagang Holy Spirit. In fact, tinignan ko po yung salitang the phrase Holy Ghost sa King James Version, yan po ay 80 to 90 times mentioned. Yung the word Holy Spirit. Pero pagka pinag-usapan yung including all synonyms in terms referring to the Spirit of God, the total references across both testaments could be 200 plus. So we cannot avoid the praise, the word, Holy Spirit. Napakalinaw, nasa Bible yan. Amen? Okay, ngayon, ang ating pag-usapan is Spirit's holiness. Giniginaw ba kayo? Pareho tayo. The holiness, ano ba ibig sabihin ng holiness? Ano ba ang ibig sabihin ng kabanalan ng banal na Espiritu? Nais ko pong ipaunawa sa inyo, pag sinabi ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit ay banal, ito po yan. The holiness of the Holy Spirit is both inherent and active. Ano ibig sabihin niyan? Ang kabanalan ng banal na Espiritu hindi na-acquire. Likas yan. Are you with me? Ang banal na Espiritu ay banal dahil siya ay banal. Hindi siya naging banal. Sagyang siya'y banal. At ang kanyang kabanalan, mga kapatid, ay hindi passive. Siya po ay aktibo. Siya po ay may ginagawa. Ating aralin na. Yan nyo ha. The holiness of the Holy Spirit is both inherent and active. It is a divine attribute of His being and the source of His work in the world. So, yung pagiging likas na banal ng Diyos, mga kapatid, o ng Holy Spirit, ito pala'y katangian ng kanyang pagiging persona, na katangian ito ng Diyos. The source of His work in the world. Ito yung pinanggagalingan ng lahat ng kanyang gawa sa sanlibutan. Ang kanyang likas na kabanalan, na siya ay dalisay, sakdal, at hiwalay sa lahat ng mga nilikha, ito'y katangian na siya ay talagang kaisa ng Ama at ng Anak. So tayo iniwala sa Bible na talagang may Ama, Anak at Espiritu Santo, na sila ay pari-parihong nagtataglay ng kabanalang sakdal, dalisay, hiwalay. Kaya nga siya ay nabubukod. Ang kanyang kaluwalhatian ay walang katulad. Ang kanyang empasiyang kabanalan sa Bible ay hindi ang kanyang kapangyarihan, hindi niya ang kanyang karunungan. The most emphasized attributes of God in the Bible is His holiness. Bakit? Yan ang kanyang kaluwalhatian, yan ang kanyang karilagan. Ano mga kapatid, nung ang tao hindi pa bumabagsak sa kasalanan, nung si Lucifer hindi pa bumabagsak sa kasalanan, napakagandang persona ni Lucifer. Nung hindi pa nagkakasala si Lucifer, walang kasing ganda si Lucifer sa lahat ng mga anghel. Ibig sabihin, ang nagpapapangit talaga ay kasalanan. Are you with me?
Alam niyo ba kung bakit may Satanas ngayon? Dahil ng kasalanan. Noong hindi pa nagkakasala si Adan at si Eva, napakaganda ng buhay sa Eden. Are you with me? Pero kailan pumangit? Dahil ng kasalanan. Bakit? Kaya ang Diyos ay walang kasing ganda dahil ang Diyos ay walang kasalanan. At ang Diyos ay hindi magkakasala magpakailanman. Kaya nga ang Diyos ay malwalhati, walang kasing ganda. Kung baga sa isang lalaking, pag nakakita ng babae, ilaglag ang mata. Pati salmin ay laglag. Alam niyo, sa totoo na, walang makatatagal sa paningin ng Diyos na mabubuhay. Walang makakakita sa Diyos na mabubuhay. Kaya kinakailangan ikaw ay maligtas, mapalitan ng bagong katawan para tayo tumagal sa piling ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal. Ayan. Natindihan mo ba yan? So pag sinabi ang Holy Spirit ay banal, siya po ay walang halong karumihan. Pure. Perfect. Hindi siya nagkakamali. At siya ay hiwalay. A quality shared with the Father and the Son. Then, mayroon pa ba yan? Okay, tuloy pa. Okay, yun ang kanyang inherent. Ibig sabihin, likas siyang banal. And then yung His active holiness is sin. Ano po, ang kabanalan, makikita mo yan. Parang ang tao, garne. Lagay ko sa halimbawang araw. Ano ang manifestation ng araw? Nagbibigay ng sinag. Bakit halatang ang araw ay mainit? Bakit yung sinag niya ay mainit? Ang Diyos ay banal, siya ay gagawa ng ayon sa kabanalan. Ano? Lahat ng gawa, lahat ng mahayag sa kabanalan ng Holy Spirit ay kung ano yung kanyang likas na kabanalan, yun din ang kanyang gawa. Are you with me? Pag kayo bumili ng Coke, bote, pag malamig yan, hawakan mo't malamig. Itaas mo sa iyong katabi at malamig. Ang Holy Spirit, mga kapatid, hindi siya sasala sa kanyang activities na salungat sa kanyang kabanalan. Bakit ang tao mahilig sa kasalanan? Kasi tayo likas na makasalanan. Ang nakikita mo sa taong makasalanan ay gawaing makasalanan. Bakit? Tayo'y likas na makasalanan, kaya ang trabaho natin kasalanan. Ang Diyos likas na banal, kaya ang kanyang gawa ay puro kabanalan. Are you with me? Noong nilikha ng Diyos ang isda, ang likas niya hindi lumipad. Tama ba? Nakakita ba kayo ng isdang lumilipad? Iba pa yun. Ano? Pero, hindi pa rin sila mabubuhay sa pagkalutang. Talagang kahit pa-flying fish yan, alisin mo yan sa katit, ya'y mamamatay. Dalang buhay ng flying fish sa tubig pa rin. Bakit? Yun ang disenyo ng pagka-design. Yung mga ibon, kaya hindi tatagal sa tubig, sa gitna ng dagat. Bakit? Ang disenyo na sa kanya ng Diyos ay lumipad. Alam mo kung bakit maraming taong dito tumagal sa simbahan? Kasi likas tayong hindi banal. Ba, iba sa inyo, alumpihit na ano kung tagal naman niya. Kung tagal naman niya, bakit? Ang makasalanan. Kumbaga ang ibon, hindi mawili sa tubig. Ang isda hindi mawili sa impapawid. Ang makasalanan, hindi mawiling pag-usapan ang kabanalan. Are you with me? Kayo ba'y masaya? Kayo ba'y wili? Babalik ba kayo sa linggo? Maintindihan. Bakit? Ha? May laban. Pagpiparin namin kayo, ano? Sana'y manalo kayo o yung kalaban. Ano? But my point is this, mga batid. Ano? Ang banal na espiritu bilang banal, willing siya sa kung ano yung banal. Okay. Kaya kahit kayo dalhin sa langit, hindi rin kayo mawiwili sa langit kung hindi muna nababago ang iyong kalikasan. Man? Kahit nasa langit ka, impyerno yan. Bakit? Wala doong chicks. Wala doong scatter. Walang Mobile Legend doon.
Walang Dota doon. Walang disco doon. Para ka mawiwili sa langit, yun ang hilig mo. Kaya hanggat hindi ka muna magsisisit, mananampalataya kay Kristo, kahit pa dalhin ka sa langit, impyerno ang langit sa iyo. Bakit? Boring ang langit sa mga taong wili sa kasalanan. Totoo yan. Ang langit ay langit kapag ikaw ay masaya na sa Diyos. Kapag ikaw ay willing na sa Diyos. Are you with me? Sa ating pag-usapan, kalikasan. Ang banal na Espiritu bilang banal. Okay. His active holiness is seen in His work. Ano yan? Of transforming believers. Kaya kapag ikaw ay nanampalataya, alam mo ang gagawin ng Holy Spirit? Siyempre, hindi ka niya aayunin. Aayunan, babaguhin ka niya. Hindi magkukompromise ang Holy Spirit. Sige, kakaawa ka naman, mahal kita, di magkaisa na tayo. Kahit ang hilig mo'y kasalanan, ang hilig mo'y kabanalan, basta wag na lang tayo magtalo, compromise. Hindi. Ang gagawin ng Holy Spirit, babaguhin ka niya. Amen? Kasi ang Holy Spirit, hindi siya sasalungat kung sino siya. Para magkaayon kayo, babaguhin ka niya. Ngayon, hanggat hindi ka masaya sa Kanya, hanggat sumangka sa Kanya, hanggat salungat ka sa Kanya, ibig sabihin lang niyan, hindi ka pa niya binabago. Amen. Amen. Hindi niyo, yung ganda ng kanta, ang Diyos ang ligaya, hindi yan totoo, hanggang kanta lang yan sa iyo yan, hanggat hindi ka binabago pa ng Holy Spirit. Amen? His active holiness is seen in His work of transforming believers. Ang binabago niya, yung mga nananampalataya, then convicting the world of sin. Ibig sabihin ng Holy Spirit, sinusumbatan niya ang kasalanan sa mundo. Bakit? Banal siya, hindi siya aayon, hindi siya kakampi. Diga, kayo banda. May laban pala kayo. Kailan yon? 32. Ay, may 32 ba? Kailan? 26. Saktong linggo, no? Maghapon ba yan? Okay. May kalaban kayo. Ilang kayo magkakalaban? Sino magkakalampi? Kayo. Diga? So, yung kalaban nyo, hindi nyo kalampi. Tapos, siyempre, alam mo kayo magkalampi. Wala na kayong kalaban. Diga? So, kayo magkakalampi. Alam mo mga kapatid, ang Holy Spirit, hindi kalampi ng makasalanan. Yan ang tatandaan natin. Bakit? Siya'y banal. Tayo makasalanan. Sabihin ko sa inyo, pag hindi nyo kinampihan ng Holy Spirit, hindi kayo mananalo. Are you with me? Sa Kanya mismo. Yan ang Holy Spirit. Ang word for word, binanggit at least 80 to 90 times. Pero kasama yung synonyms, kasama halos 200 plus time na nabanggit. Talagang Holy Spirit nandyan. Siya yung third person of the triune God. Ngayon, ano kayang kanyang active? Kasi inherent yon, likas na banal. Ano yung kanyang ginagawa? Siya ay nagbabago ng lahat ng mga mananampalataya. Kaya kung tunay kang mananampalataya, dapat may bagong buhay. Kasi hindi magkukompromise ang Holy Spirit. Hindi tayo pwedeng magkaisa kung hindi mo na tayo babaguhin. And then, kung hindi ka bago, kalaban mo ang Diyos. Parang kayo, may banda. Hindi nyo kalampi yung kalaban nyo. Kayo ang magkakalampi, di ba? Pero sana, kalampi nyo rin ang Holy Spirit. Amen? Oo. Sana magsisi tayong lahat ng ating kasalanan. Manampalataya. Ano pa? And empowering them to become righteous and holy according to the Bible. Ibig sabihin, hindi mo kayang magtino, hindi mo kayang magbago kung walang Holy Spirit. So, ang ating pag-uusapan ngayon, His Spirit's holiness. Number one. Tingnan niyo po, balik tayo po sa context natin, sa binasa natin. Na maalaman mo nito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuwas sa sariling pagpapaliwanag. Ito ang Bible, mga bata, lahat sa atin. Ito po ay binubuo ng 66 na aklat. 30 sa lumang tipan, 27 sa bagong tipan, lahat ng ito ay nalimbag, hindi, sabi, na alinmang hula ng kasulatan na hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag.
verse 21. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman. So hindi ito produkto ng henyong tao. Kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos. Yun palang mga tao na sumulat ng Biblia, kumulang na 3 o humigit na 40 katao na sumulat ito, ay mga naudyukan ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, ang tawag dito ay Holy Bible, Holy Scriptures. Bakit? Ang author nito ay Holy Spirit. Are you with me? Kaya pala may banal na kasulatan dahil ang kumasi ay ang banal na Holy Spirit. Kaya tayo may banal na Biblia dahil may banal na Espiritu na nagpasulat. Kaya mga kapatid, ang Bible ay banal. Kaya maraming tao hindi mawili dito. Alam mo, hanggat wala ka kay Kristo, nasa kasalanan ka pa. At kapag ikaw nasa kasalanan pa, hindi nakakapagtaka, hindi ka mahilig dito. Are you with me? John 8:47, ang sa Diyos ay naikinig ng kanyang mga salita. Kung kaya nga't hindi ninyo dinirinig, ay sapagkat hindi kayo sa Diyos. Amen? My dear brethren, ang Biblia kaya banal ay dahil ng banal na Espiritu na kumasi. Kaya mga kapatid, ang hindi paniniwala dito ay hindi paniniwala mismo sa Diyos. At ang paghamak dito ay paghamak mismo sa Diyos. Are you with me? At ang hindi paniniwala dito ay hindi mo na rin paniniwala sa Diyos. Ang banal na Espiritu ay banal, kaya naman ang banal na kasulatan ay banal. Are you with me? So meron tayong Bibliang banal dahil ng Espiritong banal. Tama ba? So ito, mababaw na ilustrasyon at hindi magandang ilustrasyon. Kayo ba yung nakakita ng ebak ng pusa? Kayo ba'y taga Manila? Hindi nyo alam yung ebak? Para hindi masahol ang salita, ginawa kong ebak. O sige, didiretsuhin ko na, tae ng pusa. Tae ng pusa. Kayo ba'y nakakita ng tae ng pusa? Masamyo bang amuyin? Nakakahalimuyak bang amuyin? Sisinghut-singhutin? Hanap-hanapin? Bakit? Mabaho eh. Ngayon, natalabsikan ka sa balikat. Natalabsikan ka sa balikat. Gakit yan, tilabsik. Mabaho ba pusa? Ang tayo ng pusa, mabaho ba? Pag nalagyan ka sa batok ng gakitsing tayo ng pusa, anong amoy mo? Palibasay, natalabsikan ka ng mabaho, nag-amoy mabaho ka. Bakit ito'y banal? Banal ang pinanggalingan. Tama ba? Tama ba? Yung atilabsik nga lang ng pusa, na tayo ng pusa ang baho na, ito hindi gagatilabsik. Ito'y purong salita ng Diyos. Are you with me? Kaya mga tao, aayos talaga ang buhay mo kapag mahal mo ang salita ng Diyos. Kaya halata mo rin ang mga tao hindi maayos, ayaw ng salita ng Diyos. Kaya hindi na tayo pwedeng paglakuan. Ano sasabihin nila? Ay, maglalako ka ng buhangin ay sa dagat. Walang bibili niyan. Bakit? Maraming buhangin doon. Kaya huwag ka na magsinalaki. Ako may hindi nakakalimot sa Diyos. Ako may walang naargabyadong tao. Hindi yan totoo. Pag wala kang interest dito, hindi ka totoo. Are you with me? Ang Biblia, hindi lang tilabsik. Yan ay puro. Okay, basahin po natin. Tingnan niyo po ang sabi. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17. 3 lang puntos lang ito, kasi papas ko na eh. Kaso lang bakit tatatlo? Isang chapter naman yung babasahin ko din isang mamaya. At mula sa pagkasanggol, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Ano tawag sa Bible?
Banal na kasulatan. Bakit banal na kasulatan? Ang kumasi ay banal na espiritu. Kaya mga kapatid, igalang nyo to. Sagrado to. Kaya wag uunanin. Lalong wag tatayan ng weteng. Lalong wag gagamitin sa sugal. Banal ito. Are you with me? Ayan, tingnan pa natin, verse 16. Okay, mga banal na kasulatan, makakapagpadunong sa iyo. Mga kapatid, mali yung paratang nila na maluluko ka daw pag nagbabasa ka ng Bible. Samantalang sabi ng Bible, makakapagpadunong. Sinong paniniwalaan mo? Sa totoo na mga kapatid, mas marami ang naluko dahil hindi nagbabasa ng Bible. Ang totoo nagbabasa ng Bible, yung may pag-ibig sa Diyos, natino yan. Bakit natalino yan? Ano ba matatalino? Naiwas na sa mga mali. Bakit? Makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas. Yan pa maganda. Ang pinakamataas na karunungan na pwede ma-acquire sa mundong ito ay hindi yung math, hindi yung music, etc. Ano mga course. Hindi. Yung matiyak mong ikaw ay ligtas. Yung tiyak mong ikaw pag namatay ay palangit. Amen? Walang kwentang relihiyon kung hindi mo naman tiyak na ikay palangit. Hanap buhay lang yan. Dapat ang iyong tiyakin. Ikaw ay nagsisisi ng iyong mga kasalanan, nananampalataya ka na kasi Jesus lang at tagapagligtas. Yan ang turo ng Bible. Yan ang nakakapagpadunong sa atin sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kita niyo po ang turo ng Bible, ha? Banal na kasulatan, hindi nagsisinungaling, pure, perfect. Why? The Holy Spirit ang author. Kaya ang masabi dyan, isa sa magandang dulot ng banal na kasulatan, bibigyan ka ng karunungan sa ikaliligtas. Anong turo? Sa pamamagitan ng kalahin niyo yan, Bet ang sabi ng iba, kung hindi ka bibinyagan, hindi ka maliligtas. Yan ba sabi ng Bible? Bet ang sabi ng iba, kung hindi ka mababautismo, hindi ka maliligtas. Hindi yan ang sabi ng Bible. Talata pa lang yan, settled na tayo At mula sa pagkasanggol, ay yung nalalaman ang mga banal na kasulatan na kinasihan niya ng Holy Spirit, 2 Peter 1:20-21, kanina binasa natin. Kaya banal yan, dahil kinasihan ng Holy Spirit, ay makakapagpadunong. Hindi magpapabubo yan. Amen? Hindi magpapaloko yan. Ano sa totoo na, kung bakit maraming tao nasa hospital, hindi ang ibig sabihin niya nagbasa ng Bible. Marami nasa hospital kasi hindi nagbabasa ng Bible. Kaya bakit maraming tao, kabataan listen to this mga kabataan. Bakit maraming kabataan nalululong sa droga? Sa mga mapapangit na bisyo ng mundong ito. Kasi hindi nagbabasa ng Bible. Hindi mo yan matututunan sa Bible. Lahat ng kapangitan, lahat ng kapahamakan, lahat ng pagkariwara ay nasumpungan dahil hindi nagbasa ng Bible. Are you with me? Aliwanag yun. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan makakapagpadunong sa iyo sa kaliligtas. Sa pamamagitan ng palataya kay Kristo Jesus. Kayo ba, tiyak na ninyong kayo palangit? Alam ko, ako'y palangit pag ako'y namatay. Bakit? Nananampalataya ako kay Kristo Jesus. Hindi ako mananampalataya kay Maria. Hindi kay Pope, hindi kay Baptist, hindi kay kung sino mang Poncio Pilato. Ang sabi ng Bible, ang Bible ay makakapagpadunong sa iyo, si kaliligtas. Therefore, maliligtas ka. Sa paano? Pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ngayon, kung walang Bible, ano na lang atin nadampot? Then, pagdating ng verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo na nasa katwiran. Saan ito matututo? Na nasa katwiran. Bakit? Dahil banal, mapapatuwid ka dito. Amen? Pag kayo natalipsikan ng tayo ng pusa, anong amoy mo? Bakit? Mabaho kasi ang tao ng pusa Pero pag natuto ka sa Bible,
ano mangyayari sa iyo? Nasa katwiran. Amen? Amen. Sasabihin sa inyo mga klase, anong nakain yan? Pumunta lang doon sa God is Able Baptist Church Hindi mo na mapanigarilyo Bakit? Ang Bible, dahil banal, ang kumasay banal, tuturuan ka ng nasa katwiran. Kung bakit maraming tao ay nagugugol ang buhay sa kasalanan, walang Bible tiyak doon. Dahil ang Bible, hindi ka tuturuan magbisyo. Are you with me? Hindi ka tuturuan ng Biblia ang magnakaw. Hindi ka tuturuan ng Biblia ng mga kabastusan. Hindi ka tuturuan ng Biblia ng sugal. Hindi ka tuturuan ng Biblia ang manungayaw sa inyong mga magulang. Hindi ka tuturuan ng Biblia ang maging mga tamad. Hindi ka tuturuan ng Biblia ang manigarilyo. Lalo hindi ka tuturuan ng Biblia ang pumatay. Palibhasay ang banal na Espiritu ay banal, pure, perfect. Kaya naman ang Bible ay banal din. At para dahil ito'y banal, saan katuturuan? Sa katwiran. Amen. Kaya maging love life nasa lugar. Amen? Hindi yung may gatas ka pa sa tainga mo, 3 na ang girlfriend mo. Amen? Hindi mo pa nga alam kung saan kukuha ng baon. Tanya, maraming kabataan na pariwara ang buhay, walang Biblia. Salamat na lang ako'y wala pang girlfriend. Paano wala magkagusto sa iyo? Ano? The reason why scriptures are holy. Why? Inspired by the Holy Spirit. Spirit's holiness. Spirit's holiness. Tanya sabi, sumama ka sa taong magagalitin, ikaw ay magiging magagalitin na din. Hindi ka? Sino sa inyo, Brad? Turo mo nga saan dito yung mayayamutin na yung pinapangunahan. Na, pagka yan ay magagalitin, yung kasama niyan, bakit? Nakakahawa ang pagiging magagalitin. Sumama ka lagi sa madadamot. Isang araw madamot ka na rin. Tama? Samahan mo lagi yung mga bastos magsalita. Isang araw bastos ka na rin. Bakit? Nakakahawa yan. Kaya ang magandang humawa, Bible. Amen? Sumama ka sa mga taong magbabarek. Isang araw magbabarek ka na rin. Sumama ka sa mga taong mahilig humithit ng damo. Ano ka, kabayo? Diya? Kalimitan ng mga taong naging drug addict kasi nakabarkada ay drug addict. Kaya may mga kabataan, ang babait na namang bata ng mga bata pa talagang cute na cute. Nung lumaki, cute na cute. Bakit? Napabarkada, nahawahan, naimpluwensyahan. Kaya aalaman mo rin ang iyong sasamahan. Tama? Kung ayaw mong maging magbabarek, huwag kang bumarkada sa magbabarek. Kung ayaw mo isang araw, ikay naghihit-hit na ng adek, huwag kang sumama sa mga naghihit-hit. Ayun kung ayaw mong matuto ng pagsusugal, huwag kang sumali sa mga magsusugal. Gusto mong tumino, gusto mong gumanda. Samahan mo lagi ang iyong buhay ng Biblia. Bakit? Sa ikatututo na nasa katwiran. Ang Biblia ay banal. Abay, paano hindi magiging banal yan? Impluensyado ng banal na espiritong kumase. Tama? Dahil ang banal na espiritu ay nadala ang kanyang kabanalan sa kanyang salita, kaya naman ang kabanalan ng banal na espiritu na nasa kanyang salita, pag sinamahan mo ang kanyang salita, magiging ayos ka rin. Kaya nga sa ikatututo na nasa katwiran, kaya kayong mga nagbabasa, dapat ibang-iba ka na kaysa dati. Are you listening? Klaro ba? Mga kabataan, magtataka sila sa inyo. Anong nangyari dito? Di ba kayo nagtataka kay Kevin?
Dalawang Kevin dito. Basta yata Kevin, pogi. Ano? Pero hindi nyo ba yung napagtatanong, ang tunay kong pangalan, Kevin? Iniba lang nung lumaki. Okay. Si Kevin, ako'y natutuwa. Nung paon lang, Utoy, atin kayo sa amin. Pati si Kenneth, atin kayo. Kayo ba mga kasama niya may nakikita ang pagbabago sa kanila? Oo, talaga, Pastor, laki ho. Dati naman yan. Tahimik na tahimik. Ngayon, nanununtok na. Diba? Mga apo ko yan. Apo ko na ito eh. Apo ko ito eh. Pamangkin ko si Kevin. Hindi na nilabot. Ako ay talamak na magsusugal. Kaya kong umubos ng 2 sigarilyo maghapon, bitin. Pero alam niyo ba, kayo makapakinig ng pangangaral sa salita ng Diyos? Way back 1986, by the month September, I believe doon gumawa ang Holy Spirit sa akin. At alam niyo ba ang Bible na ito? In just 3 months, 7 times kong natapos. At ang ganda ng epekto. Amen? Ewan kung kilala niyo si Eugene. Pagkaliwagan. Ano? Mahirap yung apelidong Pagkaliwagan ng haba. Di kasi sa isang bookmark. Ngayon, lagi nang, ano ka nangyari kay Eloy? Kasi yun ang kasamahan ko nung kami nag-aaral ng gitara. Ang sikat na kanta nung panahon namin ay Asin. Ngayon ay asukal na eh. Ano? Asukal na sikat ngayon eh. Noon. Yung plaking, yung kotobato, at saka yung, wala ka ba papansin? Sa ulo ko yan. Hanggang ngayon, kaya ko pang tugtugin yan. Pero ayoko na. Isa sa pagbabagong magandang impluensya ng Bible sa akin, maging ang awit binago. Sa totoo na ho, ako'y ang sa ulo ko, hindi song hits, jingle. Alam niyo yung song hits at saka jingle? Hindi ko alam, Pastor. Huwag niyo nang alamin. Song hits, ganito lang yan. Maliit lang yan. Pero ang jingle, malapad na makapal. Yung kanal Lionel Richie, na makanta, stuck on you, got this feeling down deep in my soul. Sa ulo ko yan. Yung mga air supply, wala na supply. Namatay na eh. Wala nang air. Pero alam niyo ba, nung kayo makakilala sa Panginoon, wala nang dating. Ang masarap yung kinanta ng choir. Bakit? Nanunuot pati sa aking kaluluwa ang mensahe. Samantala, ang mensahe ng awitin ng mundo, aray naku! Diga? Puro kalungkutan, puro kabiguan. Paano kung wala ka na? Hindi magpakamatay ka na. Ganyan eh. Itutulak ka sa pagpapakamatay. Itutulak ka sa kalungkutan. Pero ang awiting Kristiyano, pasisiglahin ng iyong buhay. Amen? Pag Kristiyano ka, tayo nag-amen na sila, kala mo Kristiyano na eh. Diga? Kaya kung iniwala, babalik kayo dito kahit malayo. Kung hindi man sa kabilang linggo, sa haliling linggo. Pag kayo ay tunay na kinilos ng Holy Spirit. Amen? Hindi ba, Mark? Ikaw na ang kausap ko, ikaw ang leader eh. Diga? Pag dala ang ulo, dala ang buntot. At kayo, hindi ko niluluko. Hindi ko kayo inililigaw. Hindi ko kayo ipasasama. Walang naniwala sa banal na napasama. Tilabsik nga ng bahong tae, mabaho ka na. Ay di lalo kung babad ka sa banal, di babanal ka. Amen? Kaya yun ang maganda. Kaya si Pastor Eloy, ngayon, wala nang sugal, ang awit, iba. Kaso lang naubos yung boses ko eh. Saka sisigaw. Dati nahimig din naman, pero nawala na eh.
Kahit anong pilit ko, parang akong nadag-is. Para natayo ng tibi. Pero yung dati, nakakautay din. Pero hindi na eh. Ang paborito kong awitin noon, yung Boulevard. Yung Boulevard. I don't know why, bang, bang. You say goodbye. Di ka, ganyan yun? So lang, nawala na eh. Nawala na eh. Ang aking asawa, magaling. Si Utoy, si Jimwell, kita ko may hinuso. Ang galing kumuha ng tono, tapos pinipilit abutin. Ipapaano ko yan eh. Papapag-aralin ko yan sa music. Pero ang daddy niya, sa preaching na lang. Pero at least, masaya ako sa Kristiyanong awitin. Bakit? Maging ang Kristiyano, ang hilig na awitin, banal. Amen? Ay, naku, ang tatay nung ako'y maliit pa yan yung mga binili mga tape ng mga bastos. Hatching ng hatching. Alam mo, sa ulo ko rin yun. Bigyan mo ng unbeliever, ilan mo lang mapakinggan, sa ulo mo agad. Yung mga kina-Imelda Papi noon, yung mga hindi ako laruan, sa ulo ko rin yan eh. Yung tukso layuan mo ako, yung ka namang araw-araw mo nang napakinggan. Sa ulo eh. Tapos isang verse, hirap na hirap sa married. Yung sa Proverbs, hirap na hirap kami eh. Sige, yung pagka-Christiansong mga pangmundo, daling-daling mo sa ulo. Kasi may struggle eh. Are you with me? Naintindihan niyo ba yan? The reason why scriptures are holy. Number 2. 2 Timothy tayo, ugmok. The reason why spleen of God is holy. The reason why spleen of God is holy. Ang ibig sabihin ng spleen, ito. An intense emotional state of displeasure with someone or something. Ibig sabihin mga kapatid, ang Holy Spirit ay banal. Una, yan ang dahilan kung bakit ang Bible ay banal. At yan din ang dahilan kung bakit ang galit ng banal na Espiritu ay banal. Are you with me? Mga kapatid, ang banal na Espiritu ay hindi tuwa sa kasalanan. Kaya basahin po natin. Kaya sabi ko sa inyo, 3 puntos lang ako. Ay, kita nyo naman, aking babasahin. From 17 to 32. Ngayon nyo po, ito yung, 3:1-9 muna. Tingnan nyo po, sabi, tingnan nyo ha, yamang ang banal na Espiritu ang kumasi sa banal na kasulatan. Kaya banal ang banal na kasulatan dahil kinasihan ng Holy Spirit. Ngayon yung content, yung mensahe na binibigay ng banal na kasulatan ay naghahayag na ang Holy Spirit ay nasasamaan sa kasalanan. Tingnan nyo po, ito ha, pinasulat niya si Apostol Pablo at isinaulat ni Apostol Pablo yung gustong ipasulat ng banal na Espiritu na mangyayari at kasagsagang nagaganap sa buhay ng mga tao, yung kasamaan ng kasalanan. Ito, dapat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Bakit? Verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Tama ba? Amen? Ang banal na Espiritu na banal ay nagpapahayag, nagriribila ng mga bagay na inaayawan niya. Ang inaayawan niya bilang banal ay yung kinahihiligan naman ng mga tao bilang makasalanan. Saan tao mahilig? Hindi sa Diyos, sa sarili. Are you with me? Kaya tuwan-tuwa ang tao sa Facebook, tinan yung mga tao halatang makasarili, mukha na lang ng mukha nila nandoon. Kasasama naman. Ito yan. Talagang mahuhulog na sa bangin, nakagayaan pa eh. Bakit? Ang dinidisplay siya rin, ninyo pa ha? May bigin sa salapi. Tama ho ba yan? Mayayabang. Liit na may yabang na yabang. Pangudi na may yabang na yabang. Wala rin namang pere yabang na yabang. Yan ang tao. Are you with me? Mga mapagmalaki. Kalain mo yun. Ano yung pagmamalaki mo sa Diyos? Mapagtungayaw,
Masuwayin sa mga magulang. Kumusta kayo mga kabataan? Ang Holy Spirit ay banal. Kaya banal ang banal na kasulatan. Ang Holy Spirit ay banal. Kaya naman ipinapahayag niya yung galit niya sa kasalanan. Are you with me? Kaya mga kabataan, huwag kayong palaban sa inyong mga magulang. Galit ang Diyos dyan. Pag sinabi ng inyong mga magulang, aral muna bago ang nobya. Aral muna. May uhog ka pa sa tainga mo. Huwag kang maagang kumire. Tapos di ka marunong magmanahin ng iyong beret. Di ka marunong maghugas ng pinggan mo. Nang hinigan mo, di ka marunong. Ang alam mo lang magtubal at mamungkal. Ay perwisyo ka sa pamilya. Tapos magnunubya ka. Yan ang napapala ng hindi nahahawahan ng banal. Maliwanag ba mga kapatid? Maliwanag? Mga pagmalaki, mga pagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing. Pag sinabing mga walang turing, walang sinisino. Kahit pulis ka pa, gusto ko to! Wala kang pakialam! Magnabangga naman. Pag nagkasakit naman, Dada! Pati yung nananahimik, dadadamay. Pero tigas-tigas ng ulo. Saan makakabot yung tigas mo? Are you with me? Amen. Mga walang kabanalan. Talagang gustong pag-usapan ay laging kabastusan eh. Laging payabangan eh. Alam mo, may gusto siya sa akin. Ay, tingin ang tingin eh. Ay, paano kung hindi ka nagbabayad sa kanya, nahiya lang maningil? Amen? Ang tao napaka-assuming. Napakayayabang. Walang kabanalan. Verse 3. Tutuloy ka. Bible kaya nga tayo, 3 puntos lang eh. Walang katutubong pag-ibig. Alam niyo, ang tao wala nang likas na pag-ibig. Pag naman sinabing likas na pag-ibig, yung kusa at ayos na pagmamahal. Ang tao ngayon na yan puro may kapalit. Di ka, nasanay sa bata anak, bili ka ng mantika. Upa muna. Upa muna. Di ka, hindi na voluntaryo ang sumunod, laging may kapalit. Are you with me? Lalo pagdating sa Diyos. Ano ang napapakinggan natin? Diyan ka naman pag ako'y sumimbay, may isang kabang bigas pag ako'y bumalik. Gagaisang kabang bagang ikay maintindihan mong mensahe ng salita ng Diyos. Gagaisang kaban ba yan? Amen? Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabing tanging, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga may bigay sa mabuti. Verse 4, mga lilo, mga matitigas ang ulo. Di ka totoo yan? Di ka totoo yan? Mark, totoo ba sa kanila yan? Nasunod ba sila sa iyo? Ayun! Ito naman ang aking, hindi man ako nagtataka sa dyan Nagtataka sa ganyan. Kung ang Diyos nga hindi masunod, tao pa kaya? Are you with me? Kung ang Diyos nga kinukontra mo, tao pa kaya? Kaya mahirap magpasunod sa tao. Kaya ang hirap ng trabaho ng pastor. Kung hindi talaga Diyos ang kikilos, ako pa ang igalang. Kung ang Diyos nga hindi igalang, kaya ako paga. But mind you, mga kapatid, huwag ka na magbait-baitan at magandang pagkatao pa. Kung di mo kayang igayang lang ang Diyos, hindi ka na mabait. Saramulyo ka na. Huwag mong balutan ang iyong totoong pagkatao ng mahinahong salita, ng mapagkawang gawa. Wala ka talagang bait kapag sumangka sa Diyos. Amen? Hindi nakakapagtaka na kaming tulad ni Brother Mark na may pinangungunahan hindi pakinggan. Diyos nga hindi pakinggan tayo, pag-abrat.
Sabaga? Kaya ang masarap pasunodin, yung sa Diyos muna nakikinig. Amen. At madaling pasundin ng taong may takot sa Diyos. Kaya yung mga taong ayaw sumunod, halata na. Hindi naman tayo mapapagkublihan. Hindi lang tayo napatol. Kasi ang tunay na lingkod ng Diyos, lagi nagpapamukhang engot. Pero hindi kami engot. Pingot. Amen? Alam namin yan. Alam namin yan. Mga pastor pa, may mga discernment yan. Are you with me? At nais ko sabihin sa inyo, na hindi kami nag-e-expect ng mataas na paggalang kung hindi mo talaga yan kayang ibigay mismo sa Diyos. Tama? Eh kami pa, igalang mo, yung Diyos nga hindi. Huwag mo sabihin sa akin nagalang, sabi ng Diyos, huwag pabayaan ang pagkakatipon-tipon ng gaya ng ugali ng iba. Ba't hindi mo kayang sundin yan? Amen? Are you with me? Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo. Ito pa malupit, ano? Sila na nga ang kulang-kulang ang ginagawa. Sila pa yung mayayabang. Bakit baga kung sino pa yung sinong akala mo ang tingin sarili, sila yung nagpapabaya ng kanilang dapat gawin? Yan ang yabang. Alam mo, kaya nakita ni Isaias na tama ang kanya sarili kung sino siya. Kasi nakita niya kung sino ang Diyos. Amen? Nakita ni Isaiah na ang Diyos ay nakatayo sa luklukan, sa trono, mataas at matayog, dahil nakita niya kung sino ang Diyos. Ano ang reflection? Ano yung response? Ano yung dating? Sabi niya, saba ko, sapagat ako'y may maruming labi. My dear brethren, ang asset ng prophet ay labi. Sapagkat ang ginagamit ng mga propeta para sila'y mag-convey, magbigay ng message, ay ang kanilang mga labi. Kung alin yung kanyang asset, kung alin yung kanyang pagmamapuri, sabi niya, saba ko! Sapagkat kami maruming labi. Alam ba, yung ipagyayabang mong at least sa iyo, pag nakita mo ang tunay ang Diyos, lusaw yan. Kaya mga tao nalaki ang asbag, hindi kita ang Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Amen? Mga taong nalaki ang tingin sa sarili dahil maliit ang tingin sa Diyos. Kapag malaki ang tunay mong pagtingin sa Diyos, baka malusaw ka na. Kaya ikipasbag ng pasbag, payabang ka ng payabang, feeling somebody. But mind you, you are nobody. Kaya pag ikinayabang na, ibig sabihin niyan, naliit na tingin mo sa Diyos. Kapag nayabang ka na, naliit na tingin mo sa Diyos. Pero pag malaking tingin mo sa Diyos, biyaya lang ang lahat. Kaya bukang bibig ng isang taong nakakaintindi ng Diyos, salamat, ako'y kinahabagan. Amen? Mga lilo, wala na ang oras. Sige, pangako sa inyo, basta't pumatak ng 12, tapos kumano hindi, tapos tayo. Pwede ba? Papasko na. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos, yan ang tao. Sino nagpapahayag? Holy Spirit. Bakit yun pinapahayag? Banal siya, kaya na-expose niya yung mga mali. Bakit? Hindi siya kakatig dyan. I-expose niya yan para tayo ay kumatig sa Kanya. Magsisi tayo. Nga? Anong banda nyo? Ba't ang dami nyo? Ano lalabanan nyo? Ba? National? Anong laban? Yun. Ano?
National? Ba? Man, mag-pray natin, ano? Babalatuhan niyo ako, ha, pagka kayo nanalo. Panalangin natin. Alam mo, mga kapatid, mga utay, panalo na kayo. Bakit? Nakapakinig na kayo ng Bible. Amen? Panalo na agad yan. Kalain mo. Hindi nyo naman ito mapupulot sa paglaban nyo. Di ka? Pero napulot nyo ito. Ako natutuwa nga, kahit lakas-lakas ng bagyo, nakarating kayo. Bakit? Mas malakas ang bagyo dito. Bagyo ng salita ng Diyos. Nawa, hindi ito yung huli nating pagkikita. Ano? Ako na mismo ang kakaon sa inyo. Ano? Ang ganda ng nasa Bible. Kaya merong ganyan. Kaliulihan na lang tayo. Tatapusin ko na lang yung ibang talata. Ano? In-expose. Hindi ko na kukunin yung pantatlo. Bibigay ko na lang doon sa iba. Roma chapter 1 verse 17 to 32 kasi matagal din ito Doon na tayo pumunta. Tinan niyo ha mga kapatid, dahil ang banal na Espiritu ay banal, kaya ang Bible ay banal. Kaya maging yung kanyang galit ay banal. Amen? Paano niya ini-expose ang kanyang galit, ang kanyang banal na galit? Ini-expose niya ang kanyang kinagagalitan. Kaya kung di ka magsisisi, galit sa iyo ang Diyos. Bakit? Makasalanan ka Don't believe like what other preachers said. Ano sabi nila? What other preacher preached? They hate sin. Oh, God hates sin, but He loves the sinners. That's wrong. Hindi totoo yan. Balik tayo sa tilabsik ng pusa, ng tayo ng pusa. Isang kitchen ng tayo ng pusa ang pumatak sa iyong batok. Hindi ka naman tae, di ka? Hindi ka naman naging tae nang mapatakan ka ng tae, di ka? Pero anong amoy mo? So, hindi mo mapapaghiwalay ang yung pagiging tao at yung amoy ng tae. Tama ba? Hindi mo mapapaghiwalay yung galit ng Diyos sa kasalanan at sa makasalanan. Ay malapit na yan, hindi naman tayo natalabasikan ng kasalanan, napuruhan. Tama ba? Tingnan po natin. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Kaya mga batid, kung gusto mong maging matuwid sa paningin ng Diyos, walang ibang paraan, manampalataya ka kay Jesus. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Verse 18. Sige, sasagay ko lang basahin ito ha. Tayo magtatapos. Tingnan nyo ha, sabi, sapagkat ang puot ng Diyos. Bakit ang Diyos may puot? Banal siya Saan nahayag ang kanyang kabanalan? Inihahayag niya ang kanyang kinagagalitan. Tanyo ang lalaki, yung people pag nakaibig, sasabihin ng tatay niya o daddy niya, sino ka dyan ang crush mo? Yun. Alin doon? May turo na may nguso pa. Di ka? Ipinapahayag ng iyong nguso o kaya ng iyong daliri kung sino yung iyong napupusuan. Ang Holy Spirit, dahil siya'y banal, ipinapahayag niya ang kanyang kinagagalitan. Are you with me? Amen? Sapagkat ang puot ng Diyos inahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao. Lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao. Lahat! Titingnan natin, babaybay natin yung lahat na yan. Ano yung mga kasalanan na yan? Ano yung kasamaan na yan? Kalikuan. Ito yung mga sumasawata ng katotohanan ng kalikuan. Ibig sabihin, ang kasalanan ay pagkontra sa kung ano yung tama. Inaayunan nyo ba yung pinapakinggan o kinukontra nyo? Pag kontra ka, galit sa iyo ang Diyos. Are you with me? Basahin natin, verse 19. Bibilisan ko na lang. May 10 minutes pa. 10 minutes pa. Sapagkat ang naikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. Alam naman ng tao may Diyos. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin, ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag. Halatang may Diyos Alam ng tao may Diyos. Sapagkat ito sa magitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hangganiyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Wala nang excuse ang taong walang Diyos. Mayabang na lang. Sapagkat kahit kinilala nila ang Diyos, sila'y hindi nilawalhati nilang tulad sa Diyos. Ni pinasalamatan. Yan nga sinasabi ko sa inyo, mapagmaktol, mapagreklamo,
kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagpamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ito na, yung lahat ng kalikuan. Mga kapatid, are you with me? Ito na yung pagpapahayag ng banal na Espiritu. Ipinapapahayag niya bakit sinusumbatan niya ang mundo sa kasalanan. Ini-expose ng Holy Spirit na banal ang kanyang kinamumuhian dahil si banal. Ano yon? Ang mga nagmamarunong na naging mangmang. At pinalatan nila ang kalwalatian ng Diyos na hindi nasisira. Ng isang katulad ng larawan ng tao. Isang kalikuan, isang kasalanan, isang kinamumuhian ng Diyos. Yung Diyos na walang katulad, ipinalit sa larawan ng tao na nasisira. Are you with me? Ang Diyos ay walang padrino. Ang Diyos ay walang kinakatawan. Ang Diyos ay walang representative. Walang pwedeng mag-represent sa Diyos kundi Diyos din. Ang magpapakilala ng eksakto kung sino ang ama ay ang anak, hindi ang rebulto. Amen? Kaya kung may rebulto ka, ikaw ay mana naman na rebulto, galit sa iyo ang Diyos. Dahil ang Diyos ay banal. Are you with me? Saan ipinagpalit? Sa larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Verse 24, dahil dito sa karumihan ng mga mata ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan. Dahil ang tigas ng ulo mo, pinabayaan na siya ng Diyos. Ano mangyayari kapag ang tao ay pinabayaan ng Diyos? Upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Hindi na nagpapasalamat ang mga babae na siya'y babae. Ang mga lalaki hindi na rin nagpapasalamat na siya'y lalaki. Hindi nila pinagmamapuri siya'y lalaki. Hindi nila pinagmamapuri ng babae siya'y babae. Dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa kasalanan, dahil walang impluwensya ng Diyos sa kanilang buhay, pabagsak na pabagsak ang moral ng tao. Kaya tayo may masamang lipunan dahil may mga lipunang laban sa kabanalan. Tingnan niyo pa, mga dumiretso. Verse 26. Sige po. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita. Ano yon? Sapagkat pinalta ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyang nalalaban sa katutubo. Ang babae, hindi na masaya sa pagiging babae. Ako naman kaya lalaking nakulong sa katawan ng babae. Yan mga kapatid, ang naging resulta sa pag-ayaw sa Diyos. Are you with me? Pasintabi ha, kung kayo ay ganyan, hindi ko intended na kayo ay I am just reading the Bible. Amen? Yamang ang may akda niyan ay banal, kaya ang Bible ay banal. At dahil siya ay banal, siya ay nagpapahayag ng mga salungat sa kabanalan, na mga ayaw niya. Isa sa ayaw niya ay ito. Ganyan din naman ang mga lalaki na nang iwan ang katutubong kagamitan sa mga babae. Ay nangagninga sa kanilang karumihan ng mga pita sa isa't isa. Aba, ay lalaki, nakakagusto na rin sa lalaki. Okay. Amen? Is that a reality? Yan ba ito na yung nangyayari? Bakit? Ang Diyos hindi nga napabibiro. Kung ano itinanim mo, yan ang iyong aanihin. Kaya may bakla, may tumboy, dahil ang kasalanan. At bakit ipinapahayag ang kasalanan? Dahil ang banal na Espiritu ay banal. Kaya nga Holy Ghost. Kaya kung ikay bakla, magsisi ka na. Walang hindi kayang baguhin ng Diyos. Marami na ngayong baklang nagiging Kristiyano. Kaso lang ang problema, hindi na kayang baguhin kung nagpa-transgender ka na. At least nabago ang iyong pagkatao, pero pag nagpapalit ka na, yun na yun. Kaya huwag pilantik na lang muna. Huwag mo na magpapaalis. Malay mo, maligtas ka sa mensaheng ito. Amen? Kaya may bakla, kaya may tumboy, dahil lumayo sa Diyos. Are you with me? Siya, ay, hindi na ako babalik. Hindi dapat ganun. Tanggapin mo ng maluwag ang mensaheng ito. May pag-asa ka kay Kristo.
Meron akong kilalang bading pastor na ngayon. Meron tayong member ditong tumboy. Worker na ngayon. Nasaan ba si Kina? Sa totoo na, nung siya'y wala pa sa Panginoon. Tayo, ito mga itsura ng mga lalaki ito, wala kang binatbat kay Kina. Si Tina ay makinis, pogi, baling kinita ng yung buhok ay espongado. Pero ngayon, yung pa rin. Hindi, siya po'y bagong nilalang. Tinatanong ko nga ikaw, Gatina, ay napapaibig din na dyan sa lalaki. Ay, oo naman. O, bakit? Ay di, binago na nga. Amen? Pero bakit ko sinasabi sa inyo? Hanggat hiwalay ka kay Kristo, pasama ka ng pasama. Ano ang mangyayari sa sanga na hiwalay sa puno? Patuyo ng patuyo. Ang buhay na hiwalay sa Diyos, pasama ng pasama. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Klaro ho ba? Kaya ang panawagan natin, ang Diyos ay banal, hindi sa magkukompromise. Ang gawin mo, magpakababa ka, magsisi ka, manampalataya ka kay Kristo. Walang di kayang baguhin ang Diyos. Walang masama na hindi niya kayang baguhin. Walang makasalanan na hindi niya kayang patawarin. Pero sa tingin mo ikay mabait, makasalanan ka, pa-impyerno ka. Bakit makasalanan ka? At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita at isa't isa. Nagkumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Huwag ka nang mahiya. Ganito talaga tayo nilikha. Tinatanggap na nila. Alam mo, accepted na sa society. Ipinapasa pa nga yan sa, sa bill na maging batas na ang karapatan naman ganyan. Pero hanggat may Bible, hindi yan inaayunan ng Diyos. Are you with me? Kaya if I were you, huwag kang bumigay. Sa Diyos ka bumigay. Maliwanag ko ba? O tuloy natin na, bibilisan ko na lang. At palibasa hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niyo mga bagay na hindi nangararapat. Ang tao'y gumawa na ng mga hindi dapat. Ano yan? Yan ang kabaklat, katumbuyan. Hindi na dapat yun. Sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi na dapat yun Nangapospos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga upasala, sige, tatapusin ko na lang, mga paninirang puri, mapansin laang, sisiraan yung iba. Mga napupuot sa Diyos. Tingnan nyo ha, ang tao'y hindi maibigin sa Diyos. Ang tao'y napupuot sa Diyos. Mga mapanglait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha na mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Ito malupit na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, bawal yon, na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan. Ibig sabihin, lahat ng makasalanan, papatayin. Pero hindi lang yun ang ganon. Sabi ng Bible, alam nilang bawal yon, yung kabaklaan, bawal yan. Wala kang pakialam. Ayaw sa Diyos na yan, puro bawal. Ang tao ngayon ay hindi lamang, sabi, alam na yun ay bawal, at yun ay may parusa ng kamatayan, alam nila yan. Pero hindi lang ang ganoon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yan. Sa English, yun pakilagay sa English. Yan, 32 na yan. Diyan ako matatapos. Know who, knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death. Not only do the same. Ito ang take note nyo. But have pleasure. Take note the word pleasure.
Ang tao ay hindi lamang nagkakasala. Sila'y tuwa sa kasalanan. Are you with me? Kaya ang tao, pag pinangaralan mo, galit sa iyo. Bakit? Ayaw nilang masaway at maabala sa kanilang mga kasalanang ginagawa. Kaya tama yung napupuot sa Diyos. Bakit? Huwag mo akong pakialaman! Buhay ko to! Hindi naman pera ko yun. Hindi mo pera yung pinatalo ko. Hindi mo naman anak yung hinalay ko. Lalaki naman kami sa lalaki. Walang dawawala. Yan ang problema, mga kapatid. Ang tao kaya matigas sa kasalanan kasi hibang sa kasalanan. Bakit ipiniliwanag ng Holy Spirit yan? Kasi banal siya. Amen? Spirit's holiness. The reason why the Scriptures is holy. The reason why spleen of God is holy. Sa pangtatlo, hindi ko na tatalakayin. The reason why salvation is holy. Kung bakit ang tunay na ligtas, kaakibat ay pagbabago. Bakit? Pag naratngan ka ng Holy Spirit, babaguhin ka talaga. Are you with me? Tayo pa umuko at pumikit, tayo pa manalangin. Panginoon Diyos sa langit,